All right, that's good. Great music. Amen. All right, shall we all stand please? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayong umaga ay kasama po natin ang pastor ng Christian Bible Baptist Church sa Baguio City sa PMA side. No? Kasi dalawa na po yung missions po natin doon. Isa sa Navy side at isa sa PMA side. No? Kaya salamat sa Panginoon. Isa sa fastest growing Baptist Church in Baguio City. Wala pa hong pwede makapag-beat ng attendance siya doon sa Baguio City, maliban po sa atin pong mission po doon. At ngayon ay isang organized simbahan na po mga kapatid, and thank God that He is with us this morning. All right? Pastor RJ will come and preach for us this morning. Amen? Amen. Amen. Happy 34th anniversary ng ating simbahan. Maalala ko po, ako po napunta dito 1995. Last month, January, ay ako po ay eksaktong 30 years na po sa ating simbahan. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na dito po nagsimula yung aking Christian life. At hanggang ngayon po ay nandito pa rin po ako. Kaya sa mga bisita namin ay hindi po kayo nagkamali ng pinuntahan na lugar. Kayo po talaga ay dinala ng Diyos sa lugar na ito. At ito po ang pinakamagandang future. Yung future na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung po ang pinakamagandang sundan natin. So muli, ang ating simbahan ay ako po ay bumabati po sa inyo sa atin ng 34th anniversary ng ating simbahan. Congratulations, sir. At sa lahat ng mga members ng ating simbahan. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Dito po tayo sa Job chapter number 5. Job chapter number 5. Alam niyo, napakaganda po yung ating pong tema sa taon na ito. Year of Commitment. So, yun din po yung aming tema sa taon na ito. At yun po yung nakalagay ngayon sa aming front. Opo. Job chapter number 5. Beginning from verse number 7. Number 7. Ako na lang po magbabasa. Susundan nyo lamang po hanggang maabot po natin yung verse number 11. Verse number 7, ang sabi po dyan, yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward. I would seek unto God, and unto God would I commit my cause, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number, who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields, to set up on high those that be low, that those which mourn may be exalted to safety. Ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin ay committed to trust God. Committed to trust God. Alam nyo na, kung meron mang pinakamaganda na matutunan natin, yung tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Let's put our lives, our souls, in trusting God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang umaga, araw na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagdala niyo po sa amin pong mga mahal na bisita. Iligtas niyo po, Panginoon, sila at sila po ay susunod po sa inyo in water baptism of God. Pagpalain niyo po ang inyong mensahe at gamitin niyo po ang inyong pong lingkod at huwag niyong payagan, Panginoon, ang diablo na makikialam po sa amin pong worship sa inyo, Panginoon. Sawayin niyo po siya. And please give me wisdom and forgive us our sins in Jesus' name. Amen. Sige po, pwede na pong umupo. Alam niyo, maganda po itong pag-uusapan po natin ngayon pong umaga. Kung meron mang
pinakamagandang kayamanan na dapat po nating pagyayamanin, yung tayo po ay magtiwala sa Diyos. Opo. Di baling wala tayong kayamanan na pera, material na bagay, basta mayaman tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Now, balikan po natin yung ating pong binasa. Ito pong binasa natin ay most of us, we know the story of Job. Kung meron mang isa sa mga kilala sa Old Testament, even in the New Testament, na Bible character, walang iba kundi ito po, si Job. Amen. Napakaganda po yung istorya ng kanyang buhay. When we say Job, Job means hated or persecuted or doubtful. It is the object of enmity. He who turns. Yung po ibig sabihin niyan. Kaya, bago tayo magpatuloy, ay kilalanin muna natin kung sino ito si Job. But, ang ibig sabihin ng Job is hated or persecuted or doubtful. Opo. So, why this book was written? To demonstrate God's sovereignty and the meaning of true faith. Upang i-demonstrate, mga kapatid, sa atin, yung pong sovereignty ng Diyos. Kaya napakaganda yung inawit ng choir kanina. Napakaganda po, sa totoo lang. Pwedeng hindi na mag-preach, mensahe na yun eh. Grabe talaga. Oh. Kung nakikinig kayo at inuunawan nyo yung mga mensahe na mga inawit nila kanina hanggang sa solo ni Sir Maki, it's all about praising God. It's all about knowing God. Alam mo, pag kilala mo ang Diyos, hindi ka na magdududa na magtiwala sa Kanya. Napakasarap magtiwala sa Diyos. Wala nang pinakamasarap na buhay kundi yung buhay na nagtitiwala sa Diyos. Na may ask you, maging mga mahal namin mga bisita, kanino ka nagtitiwala? Kanino ka nagtitiwala? Can you tell me kung kanino ka ngayon nagtitiwala? Sabi nga ng verse, Psalms 37, verse number 5, yung verse ng ating tema ngayong taon na ito, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and shall bring it to pass. Trust. Now, the word trust means to hay for refuge. To hay for refuge. Be confident or confidence, hope, or security. Alam nyo, lahat ng tao naghahanap ng secured na buhay. Kaya naghahanap tayo ng masasandalan. Naghahanap tayo ng mapagkakatiwalaan. Yung isang bagay, yung isang persona na kumpiyansa tayo. So naghahanap tayo, katulad ng upuan. Bakit nakaupa si Sir Jao, si Sir Willie, ang ating pastor, kahit kayo, bakit kayo nakaupo dyan? Nagtitiwala kayo na kaya kayong pasanin yung upuan. Gaano ka mang kabigat ngayong umaga? Huwag po kayo magagalit. Opo. Gaano mang kabigat ang timbang mo ngayong umaga, pero umupo ka dyan. Bakit? Kasi nagtitiwala ka sa upuan na yan na kaya kang pasanin. Ano mang bigat ng iyong timbang. Now, sa mundong ito, kanino tayo nagtitiwala na kaya tayong pasanin? Ano ang meron tayo? Ano yung hope natin? Ano yung confidence ng ating buhay? Sino yung refuge natin? Ano yung security natin? Lahat tayo naghahanap. Kaya napakaganda, makita natin, masumpungan natin, yung totoong pwede nating pagkatiwalaan habang nandito tayo sa mundong ito at maging sa kabilang buhay. Oh, I like Job. Kung kikilalanin natin
mga kapatid, si Job. And this chapter na ating binasa, ito po yung conversation ng mga magkakaibigan. Nandiyan po of course, kaibigan ni Job. Si Job, si Eliphaz, si Bildad, sino yung isang kaibigan nila, si Zophar. Ayan, nagkaroon sila ng conversation. Pagkatapos, mangyari yung hindi inaasahan ni Job na mangyari sa kanyang buhay. At maging yung mga kaibigan niya, sapagkat kilala nila kung sino ito si Job. Tingnan niyo po si Job. In chapter number 1, verse number 1, sabi dito, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance, tingnan nyo meron siyang 7 anak na lalaki, 3 anak na kababaihan, at ang sabi ng Bible dito, his substance also was 7,000 sheep. Kaya ko lang pinupuntahan nito mga kapatid para makilala natin, magkaroon tayo ng pagkakilala kay Job. And 3,000 camels, tingnan nyo ito and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, in a very great household. Kita nyo, hindi magulo ang tahanan ni Job, kundi merong dakilang tahanan, may kaayusan. I believe, yung si Job, wala kay Job, yung kanyang wife, sa kanyang mga 10 anak, konti lang anak niya, 10 lang. A very great household. So that this man was greatest of all the men of the East. Wow! Kilalang kilala po si Job. And his sons went and feasted in their houses, every one his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. In other words, mga kapatid, may magandang pamilya ito si Job. But dumating sa punto na hindi malang inisip ni Job na mangyayari ito sa kanyang buhay. Sapagkat meron siyang makadiyos na pamilya, meron siyang maayos na pamilya. But in verse number 7, and the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? And there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, and that feareth God, and escheweth evil. Hanggang sa isang araw, mga kapatid, yung pong pamilya ni Job ay sinubok ng dyablo. Sinubok ng dyablo. Para makatipid tayo ng oras, ay sabi ng Biblia, alam nyo, bago galawin ng Diyos, ng dyablo, ang ating pamilya, isipin nyo na kinakailangan pang magpaalam ang dyablo sa Panginoon. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, walang nangyayari sa loob ng ating tahanan na hindi alam ng Diyos. God is an all-knowing God. Kaya kung walang bagay at nangyayari at pangyayari sa ating pamilya, maging sa ating mga buhay, na hindi alam ng Diyos, bakit natin katatakutan? Sabi ng Biblia, alam mo, pinagmamalaki ng Diyos si Job. Subukan mo yung anak ko. Then Satan answered the Lord and said, that Job fear God for naught? And then, nagkasubukan mga kapatid. Sabi ng Biblia, and the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. What if kung iyong pamilya ang dapuan ng dyablo? Pwede mangyari sa atin yan, mga kapatid.
Pwede mangyari. Si Job, hindi niya iniisip yon. O hindi niya iniisip yon. Pero nangyari sa kanya. At isang araw, mga kapatid, sabi ng Biblia in verse number 13, basahin ko lang ito para alam natin yung nangyari. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, the asses feeding beside them, and the Sabeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants, and consumed them. And I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans make out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness, and it smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. So isipin nyo to. Ibig sabihin, isipin nyo yung binanggit dito na mga yaman o kayamanan ni Job na wala lahat yon. Isipin nyo yung 10 anak ni Job on the spot na wala lahat yon. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi ito inaasahan ni Job na mangyari sa kanya. Hindi inaasahan. Hindi man lang naisip ni Job na habang nagkakasayahan ang mga anak ni Job, bigla-bigla na lamang dumarating yung sakuna sa kanyang mga anak, sa kanyang buong pamilya, na wala lahat. Pero I like what Job said in verse number 20. Ito magandang attitude na dapat makuha natin, mga kaibigan, mga bisita, mga members. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down the ground and worship the Lord. Wow, amen. Why he worshiped the Lord? Nawala yung ari-arian niya, nawala yung 10 anak niya, mga kapatid. Pero ano sabi niya? And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. And in all this Job sinned not, nor charged God foolishly. With all my heart, mga kapatid, I believe Job fully trusted the God of heaven. Kung sa atin kaya ito mangyari, mga kapatid, magtitiwala pa rin kaya tayo sa Diyos? Minsan pusa lang natin, aso lang na nawawala eh. Hindi na tayo nagsisimba eh. But Job, nawala lahat. Nawala lahat. Nawala yung kanyang, ilan yung mga yaman niya, mga kapatid. Grabe, nawala lahat yon. Yung 10 anak niya, nawala lahat yon. At ang natira, yung nag-iisang asawa. In fact, dumating sa punto, mga kapatid, na nagkaroon ng conversation with his wife.
with her wife. At sabi nila, masama daw yung misis niya. I believe hindi po masama yung misis niya. Siyempre, ikaw nga naman magkaroon ng ganung problema, normal, na may mga mababanggit ka na, parang tuliro ka na. Sabi nga ng Bible dito, sabi ng Biblia, then his wife, in chapter number 2, said, then said his wife unto him, dost thou still retain the integrity? Curse God and die. Wow. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women? Huwag ka nga magsasalita na parang mangmang na babae. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Maganda na malinaw yung kaisipan ni Job. Amen? Alam mo, pagkat buo ka na nagtitiwala sa Diyos, kahit na anong mangyari sa buhay mo, meron ka pa rin malinaw na paninindigan. Kaya sabi ng Bible dito, in all this, did not Job sin with his lips. Then after this, makita niyo po yung conversation with his friends. Si Eliphaz, si Zophar, si Bildad. May mga conversation sila dyan. Oo. Alam nyo, and they are accusing him, on the other hand, na parang si Job ay nagkasala sa Panginoon. Wala namang hindi makasalanan. Lahat naman makasalanan. Pero kilala natin si Job, may record si Job, mga kapatid, na meron siyang magandang testimony. Kaya ang pinakamaganda sa buhay natin, pagyayamanin natin yung testimony ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat kahit na meron kang magandang testimony, asahan pa rin natin na darating at darating sa atin yung mga bagay na hindi natin inaasahan na problema sa buhay natin. At pag dumating, mga kapatid, diyan magkakaalaman kung kanino ka talaga nagtitiwala sa buhay mo. Just like Job, amen? Pero alam niyo, maganda rin yung sinabi ng kanyang kaibigan. Sabi niya, yet, kasi nabanggit din ni Job. Sabi nga ni Job dito sabi niya sa chapter number 3, in verse number 10, sabi niya, because it shut not up the doors of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes. Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? So may mga ano din. Pero I believe, mga kapatid, hindi sinisisi ni Job ang Panginoon. At, in other words, nawala lahat yung mga kayamanan ni Job. Nawala yung mga anak niya. Pero alam niyo, maganda yung payo ng kanyang kaibigan. Sabi niya dito, I would seek unto God. And unto God would I commit my cause. Would I commit my cause. The word commit means to put or make or set, lay or appoint or give or set up. Set up. Kaya pag sinabi nating committed, pinaliwanag na ito ng ating mahal na pastor, means placed in confinement. Alam mo, pag committed ka, ibig sabihin, ilalagay mo yung sarili mo sa isang lugar na naka-confine ka na, naka-detention ka na. Sa ibang pananalita ay nakabilanggo ka na, nakakulong ka na, diyaan ka na. Yan. So, kaya ang pinakamaganda, mga kapatid, na confinement na gawin natin sa ating sarili ay i-confine natin yung sarili natin sa Diyos.
ikulong natin yung sarili natin sa Diyos. Hindi dapat yung circumstansya ang magkulong sa atin. O hindi dapat yung problema ang magkulong sa atin, kundi ang pinakamaganda, ikulong natin yung ating sarili sa Diyos. Because most of the time, tayo ay nakakulong sa problema. Tayo ay naka-confine sa problema. Pero ang pinakamaganda, like Job, mga kapatid, ikinonfine niya yung kanyang sarili sa Diyos. Kaya, makikita natin dito, to make the story about the life of Job, mga kapatid, bandang dulo, alam nyo ba, lahat ng blessing ni Job, ibinalik lahat ng Diyos doble pa. Come on, amen. Dinoble ng Diyos yun. Doble lahat yun. Babasahin nyo dyan sa last chapter, mga kapatid. Nandyan lahat yan. Sabi ng Bible dito sa verse number, puntaan natin. Chapter number 42. Verse number 12. Ito, maganda to. Sabi ng Bible, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters, and he called the name of the first Jemima, and the name of the second Keziah, and the name of the third Keren Hapok, and all the land were no women found so fair as the daughters of Job. Wow. And their father gave them inheritance among their brethren. And after this lived Job 140 years. And so his sons and his sons' sons, even 4 generations. So Job died being old and full of days. Wow, amen. Now, kaya ako pinakita sa inyo ito, mga kapatid, ito po yung example, testimony ng isang persona na nakaranas mismo, mga kapatid, and this is recorded in our Bible. Walang labis, walang kulang. Record ito ng Diyos sa buhay ni Job, mga kapatid, na nakaranas siya ng buong pagtitiwala sa Panginoon. At makita natin yung kanyang pasimula hanggang sa dulo ng kanyang buhay, mga kapatid. So makita natin yung resulta ng taong nagtitiwala sa Diyos. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid, lalo na mga matatagal ng Kristiyano. Walang pagkatalo sa isang tao, lalo na pag Kristiyano ka, na ikaw ay may buong pagtitiwala sa Diyos. Masasabi ko sa buhay ko, I've been 30 years in our church. Nagsimula ako dito sa simbang ito, palaboy-laboy dyan sa loob ng kampo. Striker ako dyan. Walang direksyon ang buhay. 30 years ago. Pero anong ginawa ng Diyos sa buhay ko 30 years ago? Tinuruan ako na magtiwala sa Diyos. At ito yung ginawa ng Diyos sa aking buhay. Young people, pakinggan nyo to, huwag niyong sayangin ang buhay nyo. Huwag kayong papayag, mga young men, young ladies, na lokohin kayo ng diablo sa sanlibutan. It's just a waste of time. Pero masasabi ko, mga kapatid,
Yung 30 years na ginawa ng Diyos sa aking buhay, hindi po ito waste na buhay. Pero ito po yung buhay na bunga ng ginawa ng Diyos sa aking buhay. 30 years ago. Mga kapatid, sabi ko nga kung natuloy ako sa serbisyo, ano kaya ang ginawa ng serbisyo sa akin 30 years ago? Baka hindi pa ako umabot ng 30 years sa service, patayin na ako. Kasi yung mga kasabayan ko noon na nakita ko sila nung pagkatapos na mag-training, doon ako nag-apply sa may Diyos Mag noon. Andun yung recruit ng Ranger nung araw. 1993, 94. Nandiyan ako, 2 taon ako diyan kasi nakarating ako dito sa church 1995 January. Magkasunod kami ni Sir Roy. Tapos di ko alam kung saan ang patungong buhay ko. Tapos nung araw, paggabi na, nakatira ako doon sa PM AAA. Paggabi na, tahimik na yung mga opisyal. Ayun, patawag-tawag kami sa mga katulong ng mga opisyal. Walang kwenta. Huwag kang magalit sila, ha? Ano lang to. Ha? Walang kwenta. Kwento lang ito. Nakalipas na ito. Ayun, may mga naluloko kami. Kaya sabi ko, walang pera eh. Siyempre, striker ka eh. Kinakailangan, kanya-kanyang kalokohan. Naging girlfriend ko yung katapat namin na katulong ng opisyal. Eh may bakery yun. Sabi ko doon sa pinsan ko, sinong sasagutin sa atin? Libre tinapay natin, ha? Eh siyempre, mas pogi naman to kaysa sa kanya. Ako sinagot. Pag bibili ako ng 20 pesos na, yung Spanish bread, nagiging 50 pesos. Eh di buhay yung striker. Dito na po tayo, mas maganda dito. Pero mga kapatid, sabi ko, Panginoon, salamat. 30 years ago, ito yung ginawa mo sa buhay ko. At ako napapasalamat sa Panginoon. Dito na rin po ako nakapag-asawa sa church natin. Merong 4 na lalaki at nasa ministry lahat. Sabi ko, Panginoon, wala na akong masasabi sa inyo kundi magpapasalamat. At tinuruan ako na magtiwala sa Panginoon. Are you going to trust God? O you are going to trust God? T-R-A-S-H. Dapat T-R-U-S-T. Don't trust God, but trust Him. Huwag natin parang basura ang Diyos, mga kapatid. Mapagkakatiwalaan ng Diyos. Ebidensya yung buhay ko. Siyempre, yung buhay ng ating mahal na pastor. Buhay ni Sir Roy. Buhay ni Sir Maki. Jao, Sir Willie. Sir Al, mga nauna. Tayo lahat dito. Bunga tayo sa Diyos na mapagkakatiwalaan. Mula sa Diyos na mapagkakatiwalaan. Number one. Kaya maganda, wag lang tayo magtiwala sa Panginoon. Mag-commit tayo, maging committed tayo. I-confine natin yung sarili natin sa Diyos. Amen? Now, makinig kayo. Ito, simpleng mga punto lang, mga puntos. Number 1, trust God and He can do what you cannot do. If you trust God, He will do what you cannot do. Believe me, mga kapatid. Trust me. Sabi nga ng Bible dito, kung babalikan natin yung binasa natin, anong sabi ng Bible dito sa verse number 8? I would seek unto God. I would seek unto God, and unto God would I commit my cause.
Amen. Would I commit my cause? Cause means yung katuwiran natin, yung end natin, yung rason natin. Marami tayong mga rason, mga kapatid. Pero wag tayong gagawa ng rason palayo sa Diyos. Kundi gagawa tayo ng rason, mga kapatid, para tayo ay magtiwala sa Kanya. Most of our reasons ay yung mga rason na palayo sa Diyos. Kaya alam nyo, mga kapatid, ito lang sa akin lang naman ito na observation. Halos lahat na nakasama ko dito na full-time na lumayo sa Diyos, mga kapatid, hindi po sila pinagpala ng Diyos. Pero lumayo ka man sa Diyos, kung bumalik ka sa Panginoon, babalik ka sa Diyos, I believe, mga kapatid, kung mangyari sa iyo itong nangyari sa buhay ni Job, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Sapagkat walang tao, mga kapatid, walang tao sa ibabaw ng mundo, maging dito sa record na Biblia, na nagtiwala sa Diyos, na pinabayaan ng Diyos. May promise ang Diyos, may pangako ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? I will never leave thee, nor forsake thee. Kapatid, ang Diyos natin, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na kinanta ng choir kanina, yun yung Diyos na hindi ka iiwanan kahit anong klaseng buhay meron ka. Just like Job. Hindi iniwan ng Diyos si Job. Kundi nanatili, mga kapatid, ang Panginoon kay Job, sapagkat si Job ay kumapit sa Job, kay sa Panginoon, kinonfine ni Job yung kanyang sarili sa Panginoon. Kaya makita nyo, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, pinagpala ng Diyos si Job. Kaya nga sabi ng kaibigan, tinan nyo, verse number 9, napakaganda ito. Ano sabi niya? Verse number 8, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, pag sa Diyos tayo magtiwala, gagawin ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. With God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos natin. Kapatid, kung titignan niyo yung buhay ko, saan ako galing? Diyan palaboy-laboy sa loob ng kampo, walang direksyon na buhay. 30 years ago. Pero salamat sa Panginoon na in-usher ako sa simbang ito, 1995, January. At binigyan ako ng Diyos ng direksyon sa buhay. Direksyon ng isang buhay na merong siguradong buhay. Hindi palaboy na buhay. Mga kapatid, trust God. Trust God. And He can do what you cannot do. Verse number 10, ano sabi niyan? Number 9, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number, who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields, to set up on high those that belong, that those which mourn may be exalted to safety. Kapatid, tayo, limitado tayo. Pero ang Diyos, walang limitasyon. Limitado tayo, pero ang Diyos, unlimited. Maraming magagawa ang Diyos na hindi mo gawin sa sarili. Kayang gawin sa sarili mo. Amen, amen. Napakarami, hindi natin kayang isa-isahin. Ang Diyos natin ay omnipotent. Sabi nga ng awit ng choir kanina, omnipotent, omniscient, all-powerful. He is a loving God. Diyos na mapagmahal. Diyos na pagbagsak ka, iaahon ka ng Panginoon. Diyos na parang basura ka, gagawin kang maayos ang Diyos. Diyos na wala kang kwenta, pero gagawin kang Diyos na may kwenta. Wala kang silbi, pero gagawin kang ng Diyos na kapaki-pakinabang. Maraming gagawin sa atin ang Diyos na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Just trust Him.
Come on, amen? Just trust Him. Trust God. Amen. Sabi ng Bible, mga kapatid, it is better, Psalms 118, verses 8 and 9, in the middle of the Bible, it is better to trust in the Lord, to put confidence in man. Come on, amen. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Sabi ng Biblia, Psalms 125 verse number 1, a song of the Greeks, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Wow, amen. Psalms 112 verse number 7, he shall not be afraid, or he shall not afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Whoa! Kapatid, doon natin ilak natin yung sarili natin sa pagtitiwala sa Diyos. Ilak natin yung sarili natin. Kaya nga, napakaganda yung talatang yan eh. Anong sabi ng Biblia? His heart is fixed, trusting in the Lord. Trusting in the Lord. Proverbs 16:10, whoso trusted in the Lord, happy is he. Bakit maraming mga hindi masasayang pamilya? Bakit maraming mga hindi masasayang tao, kapatid? Sapagkat sila ay hindi buo na nagtitiwala sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, pagka tayo ay magtiwala sa Panginoon, i-confine natin yung sarili natin sa Diyos, sasabihin ko sa inyo, maraming gagawin ang Diyos na hindi mo sukat akalain na mangyari sa pamilya natin, sa ating buhay, maging sa pamilya natin. He can do what you cannot do. Number 2, trust God, and He can put you into the safest place. Come on, amen? O sabi ng Bible, verse number 10, sabi ng Biblia, whoso giveth rain upon the earth and sendeth waters upon the fields, to set up on high those below, that those which mourn may be exalted to safety. Safety means rescue, means deliverance, means victory, means help, means salvation. Sabi nga ng Bible, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. A horse is fainting to safety, for safety. Psalms 37 verse number 17, an horse is fainting for safety. Neither shall he deliver any by his great strength. Kapatid, anumang bagay na kinakapitan natin na ngayon sa pagkakataong ito na hindi Diyos, kapatid, hindi pa rin safe yan. Mas garantisado tayo sa Diyos. Ang ibig kong sabihin, mas sigurado tayo sa Diyos. Come on, amen. Kaya ang pinakamaganda, let us put our trust, let us put our soul, let us put our whole lives, mga kapatid, sa Panginoon, and He can put us into the safest place. And I believe the safest place is in the will of God. If you are in the will of God, mga kapatid, yan yung pinaka-safe na kalagayan na pwedeng kalalagyan natin. May pera ka, tinan niyo mga kapatid, yung mga celebrities, ang yayaman nila doon sa LA, nasunugan sa isang iglap, abo kaagad yung mansion nila. Na halos sabi nila, ito, yun daw ay, okay lang sa kanila. Ang yabang-yabang nila na godless city, kung tawagin nila. It's a godless city, tinan niyo mga kapatid. Anong magagawa ng isang lugar o anumang sinumang persona pag walang Diyos? He can do nothing without God. Wala tayong magagawa. Pero mga kapatid, pagkat sa Diyos tayo nagtitiwala, hindi mo man kayang gawin. But katulang sinabi ni Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me.
I can do all things. Hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay, kapatid, kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Without the help of God. So in every circumstances of our lives, we need the help of God. Kailangan natin yung tulong ng Diyos kahit kayo bumangon ka ng umaga, bumangon ka na maaga. Doon nga sa Baguio ngayon, doon mismo sa atin, sa church location ng church. Last Sunday, last week, umabot tayo ng 11 degrees. Sige nga, bumangon ka. Para kang naka-freeze yung buong katawan mo. Manapakalamig. Pero alam nyo ba, sa Panginoon, para sa isang tao na nagtitiwala, kapatid, dumating man sa punto, yung katulad na nangyari sa iyo ni Job. Oh, I like Job. Napakaganda yung testimony ni Job. Amen! Ano sabi ni Job, mga kapatid? Sabi niya, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped the Lord. At ang sabi niya, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kapatid, testimony ito ng isang persona, isang tao, biktima, nawala yung ari-arian niya, nawala yung mga anak niya, sabay-sabay ito, mga kapatid. Pero anong sabi niya? Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Praise ye the Lord! Yan yung isang tao na buo yung pagtitiwala niya sa Panginoon. And look at what happened. Bandang dulo ng kanyang buhay. Dinoble ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, pag nasa Panginoon ka, safe ka. Safe ka. Amen. Trust God, and He can do what you cannot do. Trust God, and He can put us into the safest place in our lives. Naniniwala ko, mga kapatid, for 30 years, safe yung buhay ko. Kung wala kaya ako dito sa ministry, wala ako sa church na ito, magulo ang buhay. Kahit may pera ka, wala kang Diyos, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, magtitiwala ka sa pera mo, mawawala din yung pera mo. Mawawala din yan. Kaya kayo may mga pera, wag kayong hindi ko na isasama sarili ko, wala naman akong masyadong pera, Wag kayong magtitiwala sa pera ninyo. Meron akong babasahin sa inyo na talata. Anong sabi ng Biblia? 1 Timothy chapter 6, verse number 17. Charge them that are rich in this world. Come on, amen? Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Huwag tayong magyabang pag may pera na tayo. Nor trust the uncertain riches, but trust God. But, ano sabi ng Bible? Basahin ko ulit. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Kasama na yung pera mo dyan. Bagamat naniniwala ko, mga kapatid, ang pera, pwedeng kagamit-gamit yan para sa gawain ng Diyos. But, saan tayo magtitiwala? But, the living God. Bakit? Who giveth us richly all things to enjoy. Mas maganda ang Diyos ang magbigay sa atin ng totoong kasiyahan ng buhay, kundi yung mundo ang magbibigay sa iyo. Kapatid, kung ang mundo ang magbibigay sa iyo ng tinatawag niyang kasiyahan, temporaryong kasiyahan yan.
Baka sa bandang dulo yan, distraction ang katapusan natin. Pero kung ang Diyos tayo magtitiwala, kapatid, ay bibigyan tayo ng totoong kasiyahan sa buhay. Walang iba kundi mailagay tayo sa tamang kalooban ng Diyos. At pag nandun tayo sa kalooban ng Diyos, doon tayo maglilingkod sa Panginoon. At pag ang tao nandun sa kalooban ng Diyos at naglilingkod sa Panginoon, that's the most joyful life on this earth. Wala nang mas masaya na buhay, kundi yung buhay, kapatid, na nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. At maraming mababautismuhan, maraming madidisciple, maraming makakakilala sa Panginoon, at maraming babalik sa Panginoon, maraming maliligtas, kapatid. That's the most happiest life on this earth. Na makinig kayo. Kailan ba nagsimula ang buhay, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan natin? Kailan nagsimula? Right after nung tinanggap natin si Kristo. Makinig kayo. Kailan nagsimula ang ating buhay na walang hanggan? Pagkatapos tanggapin si Jesucristo. Ang buhay na walang hanggan ay hindi nagsisimula pag nasa langit ka. Nagsisimula ang buhay na walang hanggan pagkatapos mo tanggapin si Jesus sa puso mo as your Lord and personal Savior. Naniniwala din ako, mga kapatid, na ang buhay na walang hanggan ay hindi lang dapat enjoy sa langit, kundi dito pa lamang dapat ini-enjoy na natin. Kaya nga nakakalungkot kahit tayong mga nagsasabing may buhay na walang hanggan na, bakit hindi natin ini-enjoy yung buhay na walang hanggan natin dito? And what are we enjoying? Sabi mo may buhay na walang hanggan ka, pero iba yung ini-enjoy mo. Dapat pag may buhay na walang hanggan ka, pagkatapos mo tanggapin, yung buhay na walang hanggan, dapat yun na mismo ang ini-enjoy mo. Di ba? Come on, amen. O kayo mga kabataan, ikaw, di ba may buhay na walang hanggan ka na? Oh, bakit si sister ang ini-enjoy mo? Oh, napayo ko. Alin ba mas maganda? Yung buhay na walang hanggan, yung jowa mo. Alin ba mas magandang enjoy? Buhay na walang hanggan, yung pera mo. Alin ba mas magandang enjoy, mga kapatid? Yung buhay na walang hanggan o yung pleasure ng mundong ito. Diba? Ang alam lang kasi natin na, alam mo, salamat na may buhay na walang hanggan ako. Pero pag tinanong mo, malungkot, maraming problema. Kaya hindi ako nakaka-attend. Yan ang problema mo. Hindi mo ini-enjoy yung buhay na walang hanggan mo. Sayang naman, di ba? Let's say may pera ako, hindi ko naman in-enjoy yung pera ko. Para saan yung pera ko? Sabi mo may Kristo ka. Sabi mo may buhay na walang hanggan ka. Pero iba naman ang ini-enjoy mo. Come on, amen? Diba? Tapos sasabihin natin, meron akong buhay na walang hanggan. Ang nasa isip lang natin, ito narinig ko na kay pastor, inuulit-ulit ko lang sa inyo. Doon lang sa langit. Hindi. Nung tinanggap na natin si Jesus, may buhay na walang hanggan na tayo. Pero alin yung ini-enjoy natin? Bakit hindi tayo nag-enjoy sa soul winning? Part yan ng buhay na walang hanggan natin. Bakit hindi tayo nag-enjoy, kapatid, sa pagdadala ng bisita? Pero masaya naman tayo, mga kapatid, pag may nadalang bisita ang katabi natin. At lalo na pag nakita natin dito, sasabihin, salamat sa Panginoon, dinala ako ni Brother Dominic. Mabisita ka ba ngayon, Dominic? Meron? Ilan? Maganda ba siya? Ay, sige. And then number 3, trust God
and He can give you eternal life. Trust God, and He can give us eternal life. Eternity. Kapatid, bakit ka magtitiwala sa isang persona o sa isang bagay na walang kasiguraduhan? Samantalang pag nagtiwala tayo kay Kristo, sigurado ito at bibigyan tayo ng hindi lamang buhay dito, kundi buhay maging sa kabilang buhay. 1 John 5:11, ano sabi ng Bible diyan? And this is the record that God hath given to us eternal life. Kaya alam nyo kayo mga bisita namin, hindi aksidente na kayo nakarating dito. Kundi ang panalangin namin sa inyo, dalhin kayo, dinala kayo ng Diyos sa simbang ito at kayo'y makakatanggap ng gift of eternal life. Gift of eternal life. Hindi po relihiyon ang tatanggapin po ninyo. Kundi ang tatanggapin nyo ngayon ay buhay na walang hanggan. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son, Jesus Christ. Persona ang ibinibigay namin sa inyo, hindi po relihiyon. Eternity, eternal life ang binibigay po sa inyo through this church. Mga mahal namin mga bisita, hindi po material na bagay. Hindi po grocery o mga groceries. Groceries, madaling maubos yan. Pero ang buhay na walang hanggan, kapatid, hindi mo kayang ubusin yan. At yan yung kaya nga nag-i-exist ang simbang ito. Bakit? That's the business of this church, mga kapatid. Ibigay at magbigay ng buhay na walang hanggan because eternal life is the gift of God. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. John 3:15, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 6:68, napakaganda ito. Alam nyo, sabi ni Peter, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Oh, amen. Kaya makita niyo si Pedro, nung nasumpuan sa ng Diyos, hindi na niya hiniwalayan ang Diyos. Sapagat sabi ni Peter, Panginoon, kanino pa ba kami pupunta? Ikaw na yung buhay na walang hanggan. Come on, amen? Tingnan nyo, nagtatanong ito mga kilalang tao, mayayaman, mga lawyers, yan din ang tanong nila kay Kristo. Sabi nila, Luke 10:25, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Luke 18:18, and a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life? Mga taong kilala, mga taong mayayaman, pero anong hinahanap nila? Eternal life. Kaya magpasalamat tayo. Merong simbahan sa lugar na ito na humahayo at ang ibinibigay sa bansang Pilipinas ay hindi reliyon, kundi eternity. Sapagkat lahat tayo dito may hangganan, may katapusan ang buhay, pero salamat sa Diyos na merong institusyon na tinayo ng Diyos, the Baptist Church, upang gamitin ng Diyos, kapatid, para ipamalita, sabihin sa bansang Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, kundi buong mundo, na merong buhay na walang hanggan. And this life is a gift. And this life is in the Son of God, Jesus Christ. Saan tayo magtitiwala? Alam mo, masarap magtiwala sa isang bagay, sa isang persona
na bago ka magtiwala, may ebidensya muna para magtiwala ka. And that is the Lord Jesus Christ. Tingnan mo, don't you know that the word believe means trust? Trust? Ha? Nakikinig tayo mga kapatid? O katulad yan, nakaupo kayo sa upuan. Ilang kayo? 2, 4, 5, 5 pa. Bakit kayo umupo? Kayo yung 5 dyan. Kasi nagtitiwala kayo na kaya kayong saluin yung upuan na yan. Now, pakinggan niyo po, would you trust Jesus Christ that He can give you eternal life? Kaya hindi niyo pwedeng sabihin, no, galing ako sa Christian Bible Baptist Church, pero wala akong napala. No. Way back 30 years ago, nakarating ako sa church na ito na nasa BNS pa. 1995, January. Tinanggap ko ng Panginoon. Pero doon nagsimula. Yung paglago ko, dito ako nabautismuhan at natuto. At sasabihin ko sa inyo, ito ang totoong mayaman na buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat meron akong yaman na eternal. Anong klaseng kayamanan o anong kwentang kayamanan meron tayo? Kung ang kayamanan mo, temporary lamang. Pero di ba napakaganda na lalo nating i-treasure yung kayamanan natin kung alam natin na meron tayong yaman na eternal? Kaya by God's grace, wala na akong itinuturing more than fine gold, more than silver, kundi yung kayamanan ko na binigay ng Diyos sa akin na eternal life. Nakatira ka sa magandang bahay, walang masama. May pera ka, limpak-limpak sa bangko, walang masama. Pero para saan yan? If you don't have eternal life. Maring mamaya, iiwanan mo. Maring bukas, iiwanan mo. Maring sa susunod, nakahiga ka na sa banig. Hindi mo na ma-enjoy. Samantalang pag may eternity ka, may eternal life ka, dito pa lamang pwede mo na ma-enjoy. Hanggang doon sa langit, pwede mong ma-enjoy. Unto all eternity. Hindi nyo ba alam kung ibig sabihin ng eternal life? Eternal life means happiness. Kahit dito pa lang pwede na tayong maging happy. Pero bakit ka malungkot ngayong umaga? At pag tinanong ka, kinamusta ka ng pastor, kamusta ka? Eto, pastor, puro problema. Yan ang pagkakamali mo. Sabi mo may buhay na wala hanggang ka. Ano ngayon ang ini-enjoy mo? Wala naman pong walang problema. Unang-una, ano ang madalas na problema natin? Sarili natin. Pero di ba napahaganda mga kapatid? Pagka alam natin buong puso, buong isip na meron tayong buhay na walang hanggan. And that is your comfort. Ako, yun yung comfort ko eh. Pag may problema, may buhay na walang hanggan ako. Kaya dito pa lamang dapat ini-enjoy na ang buhay na walang hanggan. Come on, amen? Now, tanong ngayong umaga mga kapatid, kanino tayo nagtitiwala? Ha? Maraming tayong mga pinagkakatiwalaan sa buhay. Come on, amen? Pero sino yan? Ano yan? Kung ako'y magtitiwala ako sa isang persona na kaya niyang gawin yung hindi ko kayang gawin. Magtitiwala ako sa isang persona na kaya akong ilagay sa isang kalalagyan na safe ako. Magtitiwala ako sa isang persona na kaya akong bigyan ng mga bagay na eternal na kayamanan. And that is eternal life. Come on, amen? Tayo kasi, ang nakikita lang na kasi natin ay palabas. Ha?
palabas, and most of them are material things. Bakit hindi natin tignan din yung spiritual na bagay? Sapagkat hindi lang naman tayo binubuo ng physical, kundi binubuo din tayo ng spiritual. Ha? Our soul is eternal. Kaya ang kailangan niya, mga kapatid, ay isang persona na eternal, and that is the person of the Lord Jesus Christ. Mga mahal namin mga bisita, alam niyo, sabi ng Panginoon, I am the bread of life. I am the living water. At sino mang, sabi ng Biblia, makakasumpong nito, ay hindi na mauuhaw. Hindi na magugutom. And that's only from the person of the Lord Jesus Christ. Mga mahal namin bisita, hindi kayo nagkamali ng pinuntahan. Pero kanino kayo nagtitiwala? Maging tayo mga members, kanino tayo ba talaga totoo na nagtitiwala? Kaya nakita natin yung buhay ni Job, maliwanag ito. Kaya ngayong umaga, ilagay natin, liwanagin natin, kung kanino ba talaga tayo nagtitiwala. Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng binigyan niyo po sa amin. Salamat po sa magandang halimbawa ni Job, Panginoon, sa amin. I-bless niyo po ito. Ito'y kunin namin, Panginoon, na good example sa buhay namin. Maging kami ang matatagal ng anak ninyo. Ngayon pong umaga, may mga bisita po kami. I-bless niyo po sila, Panginoon. They will learn, O God, this morning to put their trust in you, O God, even unto eternity. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakausap po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng yan. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Ano man po ang kanilang ikinumit, O Diyos, inyo pong pakinggan at bigyan niyo po kami ng kalakasan, tapang upang ma-fulfill po namin ang anumang commitment sa ginawa po namin sa inyo. Salamat po, O Diyos. Ngayon iligtas niyo po ang di paligtas at bigyan niyo po ng pusong masunurin ng ligtas na upang sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming dalangit pa. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.